Hello, Mawinians! So, recently, maraming posts si Miss Pebbles and I came across some of her posts na parang may tinutukoy siyang magnanakaw. Sino kaya? Sino kaya sa... Well, luckily and thankfully rather, nakita ko ulit na active si Miss Pebbles sa social media kasi nung mga nakaraan medyo nag-lay low ito, I don't know why, right? But maybe because nakakaramdam din si Miss Pebbles ng threat dahil nga 'di ba nasa Pilipinas siya. But now I think nasa ano siya nasa Thailand. So medyo malakas na siguro ang loob niyang bumanat-banat ngayon. Well, matapang naman talaga si Miss Pebbles. Si Miss Pebbles kasi among the people na nakapaligid sa kina Ma'am Shi at kina sino tawag nga? Si wag na lang. May mga bagong pangalan sila. Si Ma'am Shi at si Popsicles, alam niyo yun, marami siyang alam, di ba? Nakasama niya, nakasalamuha niya eh. And even si Taning na tumira si Pebo sa bahay ni Taning or di ba? At one point parang parang pinagluluto niya si Taning eh nung tumira siya, naging cook siya ni Taning. And may post si Miss Pebbles na hindi naman niya ginamit yung word na magnanakaw. Pero, syempre, akla si Miss Pebbles, ay, pero parang babae ako, no? Teka muna, babae ako pala. Sorry naman. Babae pala ako. Char. Ay, hindi pala. Akla pala kami ni Miss Pebbles. Si Taning yung babae. Si Taning babae yan eh, no? Mahilig yung magpa-tweetams kay Baste, kay Sandro. Oh, Taning, kumusta? Nagpapatweetams ka ngayon kay Baste? O, sinong kakampihan mo ngayon? Binabanat-banatan ni Baste. Kinikilig-kilig yan si Taning kay Baste at kay Kungkulong eh. Right? O, Taning, kumusta? Kinikilig-kilig ka pa rin ba? Ngayon na binabanat-banatan ni Baste, yung mahal na mahal mong magjowa, yung mag-asawang love na love mo, ha? Diba? Nanahimik ka, hindi ka na makapag-vlog ngayon kasi nga ipokrito ka. Anyway, binabanat-banata na naman ni Miss Pebble si Taning. Ito nga po yung isang post niya. Hindi ako sure kung sino yung tinatawag niyang magnanakaw, pero may ginamit siyang term na alam naming mga akla na ang ibig sabihin nun ay magnanakaw. Okay? So, tingnan natin kung sino yung tinutukoy niya. Kayo nila, i-comment nyo na lang sa comment section na after nating makita yung kanyang mga posts. So, ito yung isa. Chippy, yung 5K ko. Bosset ka. 2 years na yan ha, hindi mo pera yan. Di ba uso ngayon yung hindi mo pera yan. So yung mo ginagawang MOOE kasi it means maintenance and other operating expenses. Ito yung budget ng mga politiko taon-taon na hindi naman nag-i-issue ng resibo kung paano inubos. I-certify lang nila na nagpo-provide lang sila ng certification na this is certified that this amount in millions and sometimes in billions are being liquidated already, kuning-kuning, naubos na, nagastos na, no, gano'n. Pagkatapos ng fiscal year, pagkatapos ng taon. So, hindi natin alam kung paano nagastos yung MOOE. And dahil nga po dyan, si Miss Sass, lagi niyang hina-hashtag yung hindi mo or MOOE pera yan. Kasi ang mga politikong yan na nagwawaldas ng MOOE, hindi naman nila pinapakita ko ang mga resibo, ay hindi naman nila pera yun. Pera ng taong bayan yun na binibigay na budget para sa kanila, para magawa nila yung kanilang mga proyekto, matulungan ng taong bayan, tapos hindi natin alam kung saan napupunta. So, ganito ang gobyerno natin ngayon. Diba? Ang galing-galing, ang bongga-bongga. Bonggang parang crocodile farm. So, pati si Taning, naalala na naman ni Miss Pebbles na singilin. Taning, magbayad ka na kasi. 5,000 lang yan, Kay tumataya sa tayaan ng numero, nakailang panalo ka na ba, Taning? Nagtatanong lang kami. Tumataya ka ba? Nakailang panalo ka na? Isa ka bang loan bettor? Kung ganun man, magbayad ka naman kay Miss Pebbles. Mahal-mahal mag-aral dyan sa UK di ba? Pabalik-balik ka ng Pilipinas, jet setter ka, anytime na gusto mong umuwi ng Pinas, pwede kang umuwi, kaya mong umuwi. Yung mga OFWs, minsan inaabot ng 2 years bago makauwi ng Pilipinas kasi ang mahal ng pamasahe at ang kanilang sweldo,
pinapadala sa Pinas. Usually wala silang ipon, kung meron konti. At yung ibang OFW nga na 'di ba? Pumapatol pa sa 5-6 sa mga lending, nangungutang sa kapwa OFW para pag-uwi ng Pilipinas may dala-dala ring pera. Kasi malaki naman ang gastos pauwi ng Pinas, although malaki ang sweldo ng ibang OFWs abroad, still, 'di ba? Maraming kamag-anak na sinusustentahan sa Pilipinas. So, hindi rin gano'n kabongga. Kaya lang wala lang talagang choice ang ibang OFWs, maghanap ng trabaho abroad na lang or mag-abroad na lang, mag-asawa ng foreign germs or mangamuhan, lahat na ng diskarte gagawin, multiple jobs na nga, double job, hindi lang double job, 'di ba? Marami pang side hustles para lang umasenso agad sa buhay. But still, nagtitipid pa rin sila. Ikaw naman, pabalik-balik lang talaga ng abroad. Kung gusto mong pumunta, nung one time, sumama ka ng Japan, di ba? Bigla kang umuwi, mga magpapasko yun eh. Tapos bumalik ka ulit ng Japan, sumama ka kina Kuting nun, di ba? Umuwi ka saglit ng Pilipinas, bumalik ka ulit ng Japan. So, tapos umuwi ka rin, pabalik-balik ka rin ng UK. So, parang ang dai mong pera, tapos 5,000 hindi mo binabayaran. Sinisingil ka ni Pebos, nagbubungol-bungulan ka. Oh, oh, ay, bingi nga raw siya. Sabi na ni Teresa, bingi daw si Taning. Oh, think he's a millionaire now. He's millionaire now. You never know. He's one of the multiple past winners. Sabi ni Kuya Kalayaan Tagudin. Oh, baka ikaw rin yung mga nanalo ng mga nakaraang jackpot sa tayaan ng numero. Magbayad ka naman, 5,000 lang. Diyos ko po, 5,000, parang dumi lang ng kalingkingan mo yun eh. No? Taning, huwag ka namang sobrang kuripot. Bakit ka ba natatakot magbayad ka, Miss Pebbles? Dahil mabavalidate na yung mga sinasabi niya about you ay totoo? Ganun ba yun? Oh, 5,000 lang yun ah. Bakit nga ba nagkautang si Taning? Well, kung hindi niyo napanood yung mga nakaraan nating vlog, ang sabi po ni Miss Pebbles, nangihingi si Juliana Pareskova, yung akla na kasama sa movie ni Direk Daryl, yung winner, yung unang-unang winner po ng Miss Q&A ng ABS-CBN, nangailangan yata ng pera and lumapit yata kay Taning. So, si Taning walang maibigay dahil nga wala namang bank account si Juliana Pareskova Segovia, yung akla na iisa lang yung ngipin. Pero matalino, kaibigan ni Direk Daryl Yap. Yun yung winner ng unang-unang Miss Q&A ng ABS-CBN. Sumali rin ang inyong prinsesa doon, nga lang at ligwak ako sa banga. I don't know, hindi naman talaga kasi pagandahan yun, patalinuhan, di ba? So, yun yung winner, si Juliana, laki-laki ng corona niya noon. And then, yun nga, nangailangan siya ng pera, lumapit kay Taning, walang maipadala si Taning kasi walang bank account si Juliana. The way lang na makakapag-send ng tulong si Taning ay through bank transfer, right? Online banking. Ganon, bank-to-bank transfer. Eh, wala ngang savings account or bank account yung si Juliana. So, through GCash na lang. Ang alam ko po, si Miss Pebbles may GCash, sinabi ni Taning, padalan mo na yan ng 5K, bayaran na lang kita. Pinadala ni Miss Pebbles si Juliana ng 5K through GCash, dahil may GCash naman po si Juliana Pareskova, yun na nga, hindi naman binayaran ni Taning si Miss Pebbles. Yung tulong ni Taning for Juliana, inutang kay Miss Pebbles, binigay ni Miss Pebbles yung pera kay Juliana, nangako si Taning na babayaran naman niya si Pebbles, hindi naman nagbayad. Magbayad ka na, Taning, 5,000 lang yan. Anong kinakatakot mo kung babayaran mo si Miss Pebbles, ha? For sure, milyon-milyon naman ang pera mo. 'Di ba sabi mo, no? Ang iyong pera ay sabi mo ang iyong perang pinang-aaral ay galing sa mga naipon mo noon nung ikay nagba-vlog pa. Eh di dapat nagba-vlog ka rin lagi ngayon. Kung apakalaki nung naipon mo nung ikay nagba-vlog pa, imagine 2 million followers ka meron sa Facebook, and then you have almost 500,000 subscribers on YouTube. Ay kung ikay nakapag-ipon ng limpak-limpak na salapi, dapat tinutuloy mo yan dahil di ba nag-aaral ka, lalong nauubos ang yaman, Taning. You know this. Di ba for sure na naging subject mo rin ng Economics 101. Ang ating resources ay scarce no matter how rich or wealthy we are. Even the Zobels and the Ayalas at one point mauubos ang kanilang resources. Okay? Hindi natin masasabi, nagkaroon niya ng pandemic, daming napilayang negosyo, nabago ang
pamumuhay ng mga tao because of pandemic. Yung mga sinehan dati na bonggang-bongga ngayon parang Netflix na lang, 'di ba? Oh, hindi na gano'n kabongga yung sine unless December 'yan, no? Mga panahon ng MMFF. And even yung mga ano, mga mall stores, instead of you going to the mall, order ka na lang sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok Shop. Hindi ka na magagastos ng pamasahe, hindi ka na mata-traffic, free delivery pa, free shipping. So naiba na bago, 'di ba? Anyway, yun nga ang point, mayaman ka na, pero nauubos ang yaman. Ba't hindi mo tinutuloy ang pagvo-vlog mo? Total ang nakaupo ngayon yung sinuportahan mo. All the more na dapat mag-vlog ka in support of them dahil inaaway ni Miss Maharlika ang mga boss mo, if not your idols. Oh, pero may isang post si Miss Pebbles na parang may tinutukoy siyang magnanakaw. Ito namang utang ni Taning, sa tingin ko, hindi naman to nakaw eh. Utang yan, ibang utang sa nakaw, di ba? But there's another post mga ate at kuya, and sino kaya ang tinutukoy niya dito about sa pagiging magnanakaw? Ito po. Hold on. Open natin. Yan. Parehong walang alam sa pagpapatakbo ng bansa. Parehong walang alam. Ano to? Magkapatid? Magkaibigan? Magjowa? Comment nyo sa comment section kaagad. Parehong walang alam sa pagpapatakbo ng bansa. Pwede rin magpinsan kasi, di ba? Okay sana makialam ang asawa. Mag-asawa. Okay lang sana makialam ang asawa kung may naitutulong. Lalo na at abogada. Charot, abogada. Diba? When it comes to lawmaking or understanding the law and, you know, proposing projects that would, diba, would be hindi nagva-violate ng law or whatever, like, whatever. Malaki ang maitutulong, no, di ba? Lalo sa mabilisang processes, maybe ng mga documents and whatnot, malaki ang maitutulong ng abogada or abogado. Oh, sa kung sino man ang kailangan maraming proyektong ipagawa sa kanyang nasasakupan. Oh, okay lang daw kung makialam yung asawa, kung may naitutulong, like may naitutulong sa kanyang pamumuno or naitutulong sa bansa, pakialamera na matinggera pa. Malala, amats mo, o nanay. Sino ba yung si O Nanay? O Nanay, what's my name? O Nanay, what's my name? Sabi ni Rihanna. Well, yung O Nanay, di ba yung maliit na babae yon sa ano? Dwarf? Duwende. Hindi, yung dwarf sa show yun sa ano sa GMA Network. So meron bang O Nanay din sa Disneyland? Sa palasyo ng Disneyland? May palasyo yan, di ba? May mga prinsesa, may duwende, Snow White and the Seven Dwarfs ba yun? I don't know. So may duwending babae na malakas daw ang tama. Pakialamera daw yung babae. Hala, sino yan? Kakaloka. Sebo, sino to? Pakialamera yung babae, matinggera pa. Ang ibig po sabihin ng mating, mga ate at kuya. So, matinggero is magnanakaw na lalaki. Matinggera is magnanakaw na babae. Mating, nang mamating, nang mamatmat. Salitang bakla yan. Nagmamatod, matod nila ako, dili. Angay nga maglugay. Kaya dili ako naglugay kung ako'y mag-vlog. Ngayon lang. Diba? Matod, matet. Pag gawin yung mga narinig sa mga akla, matod, matet, matmat. Ang ibig nila sabihin nun ay magnanakaw or malikot ang kamay. Nang mamatod, nang mamatit, matinggera, matinggero, matod, magnanakaw. So, sino yung tinutukoy ni Miss Pebbles na magnanakaw? Hindi naman siguro si Taning, no? Kasi babae ang tinutukoy niya, matinggera. Well, babae naman si Taning. Kinikilig-kilig nga kay Baste, tsaka kay Kulong eh. Tsaka kay Sandro. Hindi, kinikilig-kilig. Akala mo yung babaeng mahaba ang hiwa. Tsaka mahaba ang buhok rather. Ay, Taning!
Oh, but still may mga atraso kayo kay Miss Pebbles, bayaran yung utang niyo at, 'wag niyong pakialaman ang pondo ng taong bayan. Grabe yung mga bigwas ni Miss Pebbles, magnanakaw daw, pakialamera na nga magnanakaw pa. Ay kung hindi binoto ng taong bayan at pakialamera at magnanakaw, ano ang dapat nating gawin? Mananahimik na lang, pabayaan na lang, paabutin na lang ng 6 years? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.